Victory beneath the cleansing flood. I heard about his healing, of his cleansing power, revealing how he made the lame to walk again and caused the blind to see. I heard about of his precious blood atoning, and I repented of my sin and won the victory. Oh, victory, Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming blood. He loved me ere I knew him, and all my love is due him. He plods me to victory beneath the cleansing flood. I heard about a mansion he has built for me in glory. And I heard about the streets of gold beyond the crystal sea. About the angels singing and the old redemption story. And some sweet day I'll sing of them and sing of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming blood. I knew him, and all my love is to him. He plods me to victory beneath the cleansing flood. Yan, isang napakagandang awitin. Bago po tayo makinig sa Sunday School na Pastor, ito po yung mga upang manalangin sa atin ng prayer. Hindi po kami napatawarin sa buwan. Sa aming pagpapahinga kayo na kung bahala. Sinabay sa amin na maintindihan po namin ang pagpapagawa ng Pastor sa amin. Salamat po sa mga bisita namin po ngayon. Sana mo pag-isin po kayo mga puso at maintindihan po nila ang araw ng puso at sa mga palapit sa Bluetooth mode. sa mga FM Linear mode. kapira sa araw ito ay kaya na pong balang po magpunta sa kanila at parang po makakarating sa langoy po at makapamilya. Yun lang po ang aming sabi lang sa para ni Jesus. Okay, sige, pwede na po kayo maupo. Once again, good morning po sa bawat isa. Tayo po ay nandirito para po magpuri sa Panginoon, and thank God, wala pa po yung ating mga iba pang mga kapatiran. Ano po? So yung mga bata, doon na lang muna sa labas. At pag Mr. Grace, pag tapos kayo, yung mga upuan, pasok na lang. Tapos yung mga bata mamaya, dito na lang sila sa loob. Okay, sige po. Tayo pinadako na po sa ating Sunday School. At salamat po sa mga bisita po natin. At okay lang po kayo dyan, yung mga by baby na lalamigan. Oo, dapat po nawalan mga baby retap niya pag naiinitan eh. So this morning, gusto ko po na tayo po ay mag-aral. At ang nais ko po na pag-aralan po natin ay patungkol po sa result of living by faith. At pag sinabi nating living by faith, tayo po ay nabubuhay
sa pananampalataya. Amen po ba? Living by faith ay, ang ibig sabihin po nito ay nabubuhay tayo na naaayon sa Panginoon sa kung paano po siya kumilos sa atin. So, napaka-importante po na pag sinabi nating living by faith, siyempre, pag ikaw ay Kristiyano, ay nauunawaan mo kung anong klaseng pananampalataya, kung anong meron ka. Ano po? So, sabi niya sa Hebrews, okay, so iwasan mo ng tatayo-tayo. Dito na lang, wala nang tatayo-tayo ha. Hebrews 11 verse 1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Pakiayos mo nga tabing eh. Hindi yan ang ayos eh. Yan. Itaas mo konti. Yan. Sa ganyan. For by it so ano pa, yung makikita natin, sapagkat sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanlibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pa? Ang nakikita ay hindi ginagawa sa mga bagay na nakikita. Ano pa? Sa pananampalataya, si Abel ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain kaysa kay Cain. Sa pamamagitan nito'y sinaksihan sa kanya'y siya'y matuwid na nagpapatotoo ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob. Sa pamamagitan nito, patay na siya ay nagsasalita pa. Verse 5. Sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan. At hindi siya nasumpungan sapagkat siya'y inilipat ng katotohanan sa kanya, siya'y naging kalugod-lugod sa Diyos. Verse 6. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya. May Diyos. At siya ang tagapagbigay ganti sa mga Kanyang nasisihanap. Okay, so ano pa? Verse 2 Corinthians chapter 5. Verse 7. For we walk by faith and not by sight. Okay? Sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. So, mahalaga na sa bawat mga Kristiyano merong pananampalataya. Kasi, hindi ka lalago kung walang pananampalataya. Hindi ka maniniwala sa Panginoon kung walang pananampalataya. So napaka-importante yung faith. Parang ganito, naniniwala tayo na may hangin, pero hindi natin nakikita yung hangin. Naniniwala tayo na may utak tayo, pero hindi natin nakikita yung utak natin. So, kanina sabi niya, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Gusto ko po na matutunan po natin, mga kapatid, listen. Pag sinabing pananampalataya, ito yung binanggit ko pa noon, radar po yan. Alam niyo yung radar? Di ba pag naghahanap ka ng ginto, meron kang mga aparatus para mahanap mo yung ginto.
ang pananampalataya, para makita mo yung mga bagay na hindi mo nakikita, dapat meron kang pananampalataya sa Panginoon. Amen po ba? Parang ganito. Gusto ko magiging balang araw, magiging ganito ako. Nakikita mo yon kasi yun yung gusto mong mangyari sa buhay mo. So sa buhay po natin, mga kapatid, maraming mga karakter sa Bible ang nagpatotoo patungkol sa pananampalataya. Paano sila lumakad sa Panginoon na sa iba walang kasiguraduhan ng buhay. Pero yung buhay po nila, dahil sa kanilang pananampalataya, mas lalo silang naging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. At anong sabi niya dito? Listen, but without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe. Listen, at kung walang pananampalataya, hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Panginoon. Ibig sabihin, kung gusto mo na mas lalo ka na mapasaya ang Diyos sa buhay mo, importante yung pananampalataya sa atin. Amen po ba? Amen. Hindi ka makakausad sa buhay Kristiyano kung wala kang pananampalataya. Hindi mo maiintindihan ang mga pangako ng Diyos kung wala kang pananampalataya. Kasi napaka-importante na sa buhay po ng maraming Kristiyano, meron siyang mas matibay na pananampalataya sa Panginoon. So dito po sa umaga po ito, hindi na po tayo magpapakatagal. Ang sabi niya, for we walk by faith and not by sight. Kung ang titignan mo lang sa pamamagitan ng mata, problema ang makikita mo. Naku, ubos na naman yung aking baon, ubos na naman yung budget ko, wala na naman ganito. Pag wala kang pananampalataya, listen, pangangailangan ang nakikita mo, hindi ang provision ng Panginoon. Hindi mo mapapasaya ang Diyos kung wala kang pananampalataya. For it is impossible to please God kung wala kang pananampalataya. Amen po ba? So number 1, confidence. Focuses on living a life of faith is specifically defined as a confident assurance in God. Sa Tagalog, nakatuon sa pamumuhay ng may pananampalataya na partikular na binibigyang kahulugan bilang isang may kumpiyansang katiyakan sa Diyos. Ganun naman pala eh. Magpapatuloy ka sa buhay mo kahit sa dami ng problema kung meron kang pananampalataya. Ibig sabihin, sa dami po ng ating nararanasan sa buhay, hindi mo tinitignan yung hirap. Ang kagandahan sa faith, meron kang kumpiyansa na magpatuloy kasi ang tinitignan mo yung mga pangako ng Diyos. Pero kung ikaw, wala kang tiwalas o wala kang pananampalataya sa Panginoon, maniwala ka po sa akin, ang hirap mabuhay araw-araw sa dami ng ating mga nararanasan. Amen po ba? Ay yung pangalang pagtaas ng mga bilihin ang bigat na sa bulsa. Yung mga problema na nararanasan natin sa buhay, minsan ang hirap lusutan. Pero alam mo, pag may faith ka, may confidence ka eh. Confident ka na magpatuloy sa buhay mo dahil may faith ka. Naunawaan niyo po ba yun? Para ngayon, kung wala kang pananampalataya sa Panginoon, nandito ka ba sa church?
Wala. Maghahanap buhay ka. Magtatrabaho ka. Bakit? Kasi wala kang faith. Pero dahil may pananampalataya ka, nandito ka ngayon. Amen? Sabi ng iba, ay pastor, pag di naman ako nagtrabaho ngayon, di naman kami kakain. Uy, Lunes hanggang Sabado nagtatrabaho ka? Ano yun? Kada trabaho mo, doon ka lang kakain. Pag wala kang trabaho, hindi ka nakakain. Hindi. Lagi mo tatandaan na sa buhay na meron po tayo, yung mga imposible na mangyari, posible yan pag meron kang pananampalataya. So, Hebrews 11 verse 13. Ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito, na hindi kinamtan ng mga pangako. Ngunit kanilang nakita na natanaw mula sa malayo at kanilang ipinahayag na sila'y pawang, taga ibang bayan at manglalakbay sa ibabaw ng lupa. Verse 27. Ayon sa pananampalataya, iniwan niya ang Ehipto na hindi natakot sa puot ng hari, sapagkat nagtiyatyagang tulad na nakakita niya o nang di nakikita. Alam niyo po, sa buhay po ni Moses, nabuhay siya bilang prinsipe ng Egypt for almost 40 years since nung siya po ay natagpuan ng asawa ni Pharaoh. And then, nung nakita siya, itinago, and then dinala doon sa bahay ng hari, ginawa siyang prinsipe. Nabuhay siya ng marangya. Pero, nung nakagawa siya ng problema, napatay niya yung hari, yung ang tawag dito, tauhan ng hari, inakasuhan siya na mamamatay tao. At gusto siyang patayin. Tumakbo siya sa disyerto at 40 years nananalagi siya noon sa disyerto. And then, after 40 years, at the age of 80, narain mo yun, ano taon mo na ito? 70 plus, di ba? 76. Nung tinawag ng Panginoon si Moses, 80 years old. Sabi ng Panginoon, pumunta ka sa Egypt, iligtas mo ang iyong mga kababayan. So 40 years siya na iniligtas yung mga Israelites out of Egypt, palabas. So doon, walang kasiguraduhan. Pero ang pangako ng Panginoon, ganito yan ang pangako ng Diyos. Ilalagay ko kayo sa lugar na kung saan merong pulot, pukyutan, mga honey at mga milk. Yun yung promised land. Alam nyo, sad to say, hindi po narating ni Moses yung lugar na yon. Pero sa malayo, natanaw niya. Pastor, bakit di niya nakuha? Kasi nagka-problema si Moses. Di ba naalala nyo, inutusan siya ng Panginoon sa sobrang galit dahil nagre-reklamo yung mga Israelite, yung baston, ipinukpok niya. Tapos yung 10 Commandments, itinapon. Doon nagalit ang Panginoon. Kaya yung promise na makakarating siya doon sa promised land, hindi na niya narating. So sino nakarating doon? Yung mga inapo niya, sila Joshua. Pero ang ibig kong sabihin po dito, ipinakita ng Diyos yung lugar na pupuntahan nila dahil si Moses may pananampalataya sa Panginoon. Alam mo, kung meron kang kumpiyansa sa buhay dahil sa pananampalataya, yung gusto mong maabot sa buhay, mararating mo yan eh. At isang bagay na napaka-importante, who we trust. Sino ba? Dapat nating pagtiwalaan. In God's nature, our confidence is built on God's faithfulness, power, and love demonstrated at the cross and resurrection.
So makikita po natin yun, ano? In God's Word, we anchor our soul to the promise of the Scripture. Para malaman mo yung mga pangako ng Panginoon, nandito sa salita ng Diyos. Amen po ba? Yes. Kasi kung tayo lang, Sino ba sa atin may gusto na maglingkod sa Panginoon na walang kasiguraduhan sa buhay? Ako, nung nagsuko po ako ng buhay, iisipin ko muna, ano kayang makukuha ko dyan? Wala namang sweldo pag nagpastor ka. Mapapagod ka, maglalakad ka sa init ng araw. Tataguan ka lang pag nakita, dyan si pastor, magtago tayo. Iiwasan ka ng tao. Hahamakin ka, sasabihin ng tao sa iyo, bakit pastor, mabubuhay ka ba pag meron pagkakapirahan ba yan? Sasabihin pa sa iyo. Sasabihin pa ng ibang tao, wala, business lang yan. Sasabihin pa ng mga tao sa iyo, scammer lang yan si pastor. Kasi, pero dahil po sa pananampalataya sa Panginoon, kung bakit po kami nagsuko ng buhay. Amen? Mahirap kaya yon mag full time ka. Pero sa biyaya ng Diyos, nananatili po tayo sa gawain. Amen? Ang kasiyahan po natin, mga tao yung nasa loob ka ng church, naglilingkod ka, malaking encouragement po yan. Malaking bagay at napakahalaga. Not changing circumstances. Abraham was fully convinced that God had the power to do what He promised. Doon po sa Romans chapter 4, verse 20 to 21. Pero kung babasahin po natin yung istorya ni Abraham, pinangakuan po siya na magkakaroon ng anak. At nanganak po si Sarah sa edad na 90 years old. At nagkaroon po ng anak si Abraham sa edad na 100. Akalain mo yun, magkakaanak ka 100 na yung edad mo. Nakayungay. No, ikanda ka pa itiputot Uncle Rumi. At the age niya kasi tamabalin pa. So, narigat niya. Nagkaputot tikas di nga taon, 100. Pero walang imposible. He staggered not at the promises of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. Amen? Verse 21, and being fully persuaded that what He had promised, He was able also to perform. At lubos na nanalig na ang Diyos na nangako na may kapangyarihang nakagawa noon. Tama yun, young people. Pag meron kang gustong ma-achieve sa buhay, unahin mo ang Diyos, manampalataya ka sa Panginoon. Amen? Kahit sa mukha ng iba, imposible naman yan. Walang imposible kung talagang pagtitiisan mo. Yun nga lang, pagtitiisan mo. Tama? Pero kung may option ka naman at pagpipilian at binigyan ka naman ng wisdom ng Panginoon, doon ka na sa may wisdom. Kasi I believe na itong mga bagay na ito, itong sila Moses, Abraham, bago sila sumunod sa Panginoon, binigyan muna sila ng kaalaman ng Diyos, paano kumilos at paano gawin ang isang bagay. Who will lead? Paano ba tayo namumuhay? Amen? Faith is active, not passive. Tandaan niyo po,
Less people who did not things because they believe. Tandaan niyo po, listen, si Noah, nagtayo siya ng barko sa gitna ng bundok. Pero, tinatawanan siya ng tao. Ano sabi ng mga tao sa kanya? Baliw na ba yan? Bakit siya magtatayo ng bundok? Bakit siya magtatayo ng malaking barko sa gitna ng bundok? Eh kung sasabihin ng Panginoon sa iyo, magtayo ka ng bundok sa gitna ng Sierra Madre. Eh kung titignan mo, ang layo ng dagat. Eh ang darating, yung flood, buong mundo. Abraham went. Sumunod siya. Walking, not sightseeing. Listen. Sumunod siya sa Panginoon nang walang kasiguraduhan. Nakuha mo yon, kapatid? Pupunta ka sa isang lugar na hindi mo kilala, hindi mo alam. Parang ako, nung first time ko na pumunta ng Samar, wala akong kamag-anak, wala akong kakilala, wala. As in, wala. Sa Samar. Ibang kultura, ibang pananalita, ibang ugali ng mga tao, ibang pagkain, iba ang itsura ng mga tao. Pero alam niyo kung ano yung isang bagay na natutunan ko nung first time na napunta ako ng Visayas? Matuto sa kung ano yung pwede mong matutunan sa kanila. Pero sabi ko sa Panginoon, Lord, kung kalooban mo na dito ako. So ano nangyari? Nasa Samar ako noon. Ang una kong inaral, lingwahe. Kasi, no, dim amoti sa uda, mailako ka eh. Kaya dapat, alam mo yung salita. Tapos, yung style nila, dapat makiayon ka. O, ngayon, after 3 years, marunong na ako magsalita ng salita nilang waray. O si Mrs. naman, lumanti ako. 2016, umuwi siya, pumunta siya ng Castañeda, nagpakasal kami. Until now, nandyan pa rin siya sa Castañeda. Pero, alam niya naman na magsalita ng Ilocano, naiintindihan niya na rin. Ganon, not knowing kung saan ka ilalagay ng Panginoon. Sa kadayakan, di ko naman alam na kadayakan ako ilalagay ng Diyos eh. Pero bakit ako inilagay ng Panginoon dito? Basta sumunod sa Panginoon. Amen? Nung inilagay ako ng Panginoon, hindi ko din inaasahan na ibibigay kayo ng Panginoon sa akin. Maging kayo din, hindi nyo rin inaasahan na ako ang pastor nyo. Ha? Ano bang gusto mong pastor? Si Eli Soriano. Sino bang gusto mong pastor? Si Manalo. Kaya minsan talaga, kung titignan natin, napakahalaga eh. Letter C, what happened? The result. Siyempre, pag meron kang confidence, may resulta yan. It please God. Tandaan mo, makakapagbigay lugod sa Panginoon. Without faith, it is impossible to please God. Lagi niyong tatandaan, hindi po nakakalugod ang isang tao sa ibang bagay. Bakit? Listen, young people, listen. Pag ikaw ba mayaman ka, mapapasaya mo ang Diyos? Tanungin ko kayo. Pag mayaman ka ba, mapapasaya mo ang Diyos? Hindi. Pag matalino ka, may pera ka, may maganda kang bahay, mapapasaya mo ba ang Diyos? Hindi. Sa anong paraan mo mapapasaya ang Panginoon? Pag maglingkod ka sa Panginoon.
Kasi lahat ng material na bagay, pang dito lang yan. Pleasure yan eh. Hello? Maganda na meron ka yan. Blessing yan, kapatid. Pero, hindi ibig sabihin na pag meron ka yan, mapapasaya mo ang Diyos. Maliban lang kung magbibigay ka para sa Panginoon. Pero listen, maraming paraan para mapasaya mo ang Panginoon. Unang-una, maglingkod ka sa Panginoon. Bakit ako, Pastor? Lakaya ko, hindi. Ang paglilingkod sa Panginoon, hindi yan sa edad. Actually, mas bilib nga ako minsan sa mga adults eh. Minsan ang mga young people, sumusunod lang yan sa uso. Pag malakas ka, okay lang. Siguro na papetiks-petiks lang ako. Pero dapat ang talagang maglilingkod sa Panginoon, yung malakas ka eh. Pero pag nagkakaedad ka na, dapat nga magpapahinga. Pero hindi eh. Ano pa? So, without faith, it is impossible to please God. It overcomes trials. Listen, ma-overcome natin. Magtatagumpay tayo sa mga pagsubok sa buhay. Kung meron tayong confidence. A confident faith kills worry and quiets the mind in the midst of desperate situation. Pag meron kang pananampalataya, malalagpasan mo lahat eh. Tignan mo naalala nyo yung prinits ko noon about kay Peter? Tapos ang Panginoon nandun siya sa dagat, tapos pinagkamalan ng mga apostol. Nakakita kami ng multo. Nung malapit na ang Panginoon, doon sila naniwala, ang Panginoong Jesucristo yan. Ano sabi ni Pedro? Sabi niya, Panginoon, pwede ba ako pumunta dyan? So come! Sabi ng Panginoon. Dahil meron siyang pananampalataya, listen, naglakad siya sa tubig, sa dagat. Nakailang hakbang din siya na nakalakad. Brad, faith yun. Pero nung dumating yung malaking alon, nawalan yung pananampalataya, lumubog siya ulit. Humingi siya ng tulong sa Panginoon. Alam nyo, maganda sana sa umpisa eh. Pero ang pagkakamali dito, dahil nga po sa maraming pwedeng makadistract sa buhay po ng maraming Kristiyano, nawawalan po ng pananampalataya. Kakayanin ko yan. Hello, kakayanin ko yan. Pero biglang pumasok sa isip mo, kaya ko kaya talaga yan? Parang ganun eh. Ngayong dalapit ang ating anniversary, sabi ko, kakayanin kaya natin? Kakayanin kaya natin mag-anniversary ng pang-apat na anniversary natin? Salamat dito kasi nabasa ko. Faith. Napakahalaga ang pananampalataya. Amen? Hindi po magiging matagumpay ang anniversary natin kung wala po tayong pananampalataya. Kaya nga po, mga kapatid, gusto mo na ang buhay mo merong maayos at maganda na resulta sa harapan ng Panginoon, then mabuhay ka na may pananampalataya. At ano sabi po ng Bible? But without faith, it is impossible to please God, to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Amen? Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ay tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Kaya nga, alam mo,
Kung ang isip natin, maglilingkod ako sa Panginoon, bahala na ang Diyos sa buhay ko. Hindi mo namamalayan yung buhay mo, i-bless ka na ng Panginoon. Binibless ka na ng Panginoon. Huwag nating isipin, ay, pag di ko ito nagawa sa buhay. Kasi pag di ko ito nagawa, walang mangyayari sa akin eh. Hindi eh. Kailan ba nagsinungaling ang Diyos? Hello? Sa pangako niya, na kapag inuna mo ang Diyos, maghihirap ka. Or, pag inuna mo ang Diyos, problemado ka. Pero, faith eh. Pastor, nandiyan na tayo sa faith, pero pag hindi mo pa rin talaga ginawan yan ng paraan, wala pa rin mangyayari. Doon papasok yung faith without works is dead. Siyempre, unang-una, may pananampalataya ka. Isusunod mo na lang yung gawa. Amen po ba? Balang araw, listen, makakagraduate ako. Yes, gagraduate ka. Anong gagawin mo ngayon? E di mag-aral muna. Amen? Study hard, not study hard. Wag mong i-focus yung isip mo sa ibang bagay. Gusto mo na balang araw, i-bless ka ng Panginoon, then, maglingkod ka sa Panginoon at gawin mo yung part mo bilang isang mananampalataya. Amen po ba? First point pa lang yun, parang patapos na yung oras natin. It transforms perspective. Amen? Faith allow us to see problem from God's point of view. So ang pananampalataya ay nagpapahintulot sa atin na makita ang mga problema mula sa pananaw ng Diyos na nagpapaliit sa mga ito. Parang ganyan eh. Yung isip natin noon, ay yung, ano ba yung nabasa ko? Sa iba, meron tayong nabasa. Kahit gaano kalaki ang isang barko, mas malaki pa rin ang dagat. Ang nakikita lang kasi natin, hello, yung problema sa buhay. Pero hindi natin nakikita yung mga pangako ng Diyos na kasing lawak ng dagat. Isa kasi, alam mo, pastor, parang hirap na ako sa buhay. Mahilig manood ng drama, minsan nagdadrama tayo. Alam mo, pastor, parang ang bigat na sa buhay, ang hirap na, parang di ko na kaya, parang gusto ko nang mawala sa mundo. May pag ganun pa eh. Parang yung namatayan. Nung ililibing na yung anak, ay yung asawa niya, iyak nang iyak. Sabi niya, hindi ko na kayang mabuhay, gusto ko nang sumama sa iyo. Nung sinipa siya, nalaglag doon sa may asawa niya, doon sa may libingan. Galit. Sino nagtulak sa akin? Galit siya eh. Huwag ganun ang buhay ng isang Kristiyano, kapatid. Yes, pag Kristiyano ka, marami kang pagdadaanan sa buhay. Pero, mas marami ka na mapapatunayan sa mga gawa ng Diyos dahil may pananampalataya ka. Binabago nito yung pananaw mo pagdating sa pananampalataya. Amen? It provides assurance. Oh, amen? Tawag nito, merong kasiguraduhan. Nagbibigay ng kasiguraduhan. We can approach God with boldness and freedom of speech and prayer. Amen? Maaari tayong lumapit sa Diyos ng may katapangan at kalayaan
sa pagsasalita, sa panalangin. Kaya nga may prayer. Kaya pag may meron kang pangangailangan sa buhay, lumapit ka sa Panginoon. Ano sabi niya sa Jeremiah? Call unto me and I will answer thee. Para saan pa na natuto tayo mag-pray? Sabagay, alam naman natin yan, na sa panahon ng pangangailangan, kailangan nating manalangin. Pero tandaan nyo po, mga kapatid, malaki ang nagagawa ng pananampalataya sa buhay po natin. Hebrews 10 verse 19 to 20. Having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus, by a new and living way which He hath consecrated for us through the veil, that is to say, His flesh. Amen? And having an high priest over the house of God. Pag sinabi nating high priest, dakilang saserdote. Sino bang pinakadakilang saserdote natin? Ang Panginoon. Tayo'y magsilipat o magsilapit na may tapat na puso sa lubos sa pananampalataya. So, let us draw near with a true heart and full assurance of faith. Kanino ka lalapit sa ating Panginoong? Or kanino ka lalapit sa Panginoon? Kanino ka tatawag? Kay Jesus Christ. Kaya nga after ng prayer, sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. See? Kasi siya ang pinaka-high priest natin. So, listen. Let us draw near with a true heart and full assurance of faith. Mayroong full, ibig sabihin, lubos na pananampalataya, tapat na puso sa lubos na pananampalataya. Mahalaga talaga na sa buhay po natin, meron tayong matibay na pananampalataya sa Panginoon. Okay? So, first point pa lang po yan. Wala pa po tayo sa second point, pero itutuloy po natin next week. Amen? Okay. So, salamat. Tuloy po natin. Tawagin na po natin yung ating tagapagpahawid. Resurrected and soon
sa ating opening. 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 Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa katatapos po namin na Sunday School, O Lord. Salamat po sa pagkilos mo sa aming buhay, Panginoon, sa mga mensahe na aming narinig. At salamat, O Lord, sa pangunguna ng aming pastor sa paghahayag ng iyong mga salita, O Lord. Salamat din po sa buhay ng bawat isa na nandito ngayon, Panginoon, at sa mga pagpapala at pag-iingat na aming nare-receive mula sa iyo. Sa pagpapatuloy po ng aming gawain, Panginoon, po natin po sa iyo, humihingi muli ng tawad sa aming mga kasalanan, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, ay hinihiling muli namin na buksan mo ang aming puso at maunawaan namin, maintindihan namin, maramdaman po namin ang iyong mga mensahe at ganun din po ang iyong presensya, Panginoon, ang mga taong gagamitin mo, natatayo sa pulpito, Panginoon, ikaw po magpala, mag-bless sa kanila na muli ay mairihag nila ang mga mensahe at ang mga salita mo, Panginoon. At ang gawain ito, O Lord, ay naway maging matagumpay sa pamamagitan mo at pagpalain mo ang bawat isa na nandito ngayon. Salamat po, Panginoon, at ito ang aming kinikilala. Tinataas ka namin ang iyong pangalan sa pangalan ni Jesus na pagligtas. Amen. Amen. Opening yun. So yan, tinatawagan ko si Brother Dan upang magbigay tayo sa ating Sige, tayo may kumayong lahat. Mainit. Tiis-tiis lang tayo. Ayan. Basahin po natin. Ilalagay po natin ang kamay sa tuktok na ating mga Bible. Pledge allegiance to our Bible. I pledge allegiance to the Bible, God's holy word. I will make it a lamp unto my feet, and a light unto my path, and I will hide His words in my heart, that I might not sin against God. Okay, pwede na po yung mga po. At salamat po sa bawat isa. Salamat po sa presensya ng bawat isa po sa atin. Mainit. Okay lang yung init. Mahalaga, ligtas tayo. At least, ang init sa lupa lang, hindi sa impyerno. Okay, so salamat sa Panginoon. At may mga bisita po tayo. At salamat na nakarating kayo. Sana tuloy-tuloy na yan. Okay, so salamat, Uncle Antonio Ligod. Always na natin kasama yan dito kasi taga-Kadayakan na yan. At Kadayakan dati, nagumalik ulit. At nakausap ko na si pastor niya at tuwang-tuwa naman si pastor na nalaman niya na dito na sa atin. Pag-pray natin na lumago, madagdagan. Alright. At salamat po. And then may bisita po tayo sa likod. Baptist po siya, pero doon po siya sa Jaat, sa Southern Baptist. At anong pangalan mo, sis? Rodelin? Mabini? Mapili. Sorry. Magiging Tindugan. At Sister Rodelin, Mapili. Tindugan, magiging Tindugan ay
dati mo nang alam at sinama-invite ka ni Cyrene, tama? Oh, asan na ba Sister Cyrene? Ay, ano pala? Yeah. At sana hindi ito yung una't huli mong pagpunta rito. At sana lagi ka naming makasama. At lagi ka naming maka-fellowship. Oo. Kaya pag nandito ka, ang pangalawa mong simbahan, ito na. Oo. Pero pag di ka naman nagagawin na doon ata doon. Ano po, pagka lang po sa Sabat, ay linggo lang. Kasi doon po ako nagtanong. Tapos pinagalitan ako ni Pastor. Kasi mas malapit daw po dito. Eh, sabi ko, di ko naman alam kung saan yun. Ibig sabihin, gusto ni pastor mo talaga dito ka. Opo. At ano, kawawatin na po yung bata. Amen. Amen. Okay, salamat sis. Welcome ka dito. At sana huwag kang magsawa sa amin. At yung mga magulang ni Sister Cyrene andyan din sa likod. At sana dito na kayo. Amen. Unahin mo yun. Kumbaga sa exam, si Cyrene ang pinakamataas. Wah, hindi. 1990 na lang yan. At salamat. At nandito kayo, welcome kayo lagi. Di kayo nga mauma. Well. May mayat dito eh. Ando ti pakaragsakan. At sino pa ba yung mga bisita natin? Wala na. At sana meron pa tayong mga susunod na mga bisita. Welcome. Okay, so yun, hindi pa ba tapos yung mga junior? Alright. Okay, so ang ating pong anniversary ay malapit na. Ilang linggo na lang, anniversary na po natin. Ang tanong, kung excited kayo. Ayan, ang ating pong anniversary. Ang petsa po natin ay May 17. So, meron pa tayong natitirang ilang linggo pa kaya? Ay, wala na. Isang linggo na lang pala. And then, anniversary na po natin. Kaya, maganda-handa na po kayo. At ang ating pong anniversary ay nasa May 30. Amen? At next week, pag-meetingin na po natin kung ano yung mga kakailanganan natin at kung ano yung mga dapat nating iluluto. At salamat naman, isang lutuan lang tayo. Ano? Sila kasi, yung mga ibang churches, 2 araw. At 29 anniversary ni Pastor Jeben sa Dilasag, 30 naman sa atin, 31 kay Pastor Sinda, kay Pastor Dominador sa Dilasag at sa Jeyo, 3 ang anniversary sa 31. So ang ating pong Youth Congress ay sa June 3, 4, 5. So Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Kaya young people, maganda-handa kayo sa inyong mga gagamitin. Okay? Yung mga malalapit, sabi naman ni Pastor, pwede lang daw kayo makisit in pag gabi. Kaya pwede po kayong makinig ng mga mensahe. Yung mga young people na kinapos sa edad, pwede natin silang isali sa gabi. Pwede rin siguro pag umaga, kasi sila, halimbawa sila Jalen, tapos si Pane, pwede sila makisigin lang naman. Pwede rin sila sa gabi. Okay, so paghandaan po natin at sana po ay
mag-invite pa tayo ng mga bisita. Di bali nang marami tayong bisita dito kaysa yung marami tayong bisita sa ibang simbahan. Amen po ba? Amen. Mas maganda po yun kasi puno nga pero madami naman bisita na galing sa ibang churches. Di mas magandang punuan na lang tayo pero karamihan taga rito. Na alam natin na makakasama natin sa anniversary. Okay, so may mga bisita din siguro tayo manggagaling sa San Joaquin, yung mga Bible study ko po doon. Pag-pray po natin sila na makasama po natin. Amen? Amen. Lamayat medyo mayat siguro turog yung tanta kasi medyo buminti ng tema tayo ngayon. Okay, so dyan lamang po at tayo po ay tumayo at tayo po ay magbibigay sa Panginoon. Once again, hilingin po natin. Mabalin, Uncle Antonio, pag-premte ko offering kayo. Panagitan. Sige. What? Orentakan. Mabalin. Wait. Amen. What God has done, count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Are you heavy burdened with the load of care? Tawagin mo na yung sila. Kumakaway. Call to thee, guys, the many blessings every task of life. And it when you say it, it says God's mine. The blessings will be one by one. Come and bless and see what God has done. Come and bless Him, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. When you look at others with their loves and gold, when the Christ has promised He or will find gold. Halina po kayo dito, Juan. And not find your reward in heaven.
blessings, see what God has done. Count your blessing, name them one by one. Sing next. Kasama. God has done. So amid the complex know that God is over all. Count your many blessings, angel well attend. Heaven will forgive you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Okay, sige, wala na pong tatawa. Hindi naman tatawa-tawa dyan, ha? Okay, lina kayo. With your precious holy hand,
Alam mo po yun. Hello. Okay, so salamat po muli sa choir sa ating pag-aawitan. At electric pa natin, medyo na hangin. Okay, so inihiling ko po na tayo po ay mag-aaral na po ng salita ng Diyos. Reminders na lamang po natin. Iwasan na po natin ang pagseselfong, pakikipagkwentuhan sa katabi. Iwasan na rin po natin ang tayo ng tayo. Yung mga juniors natin, huwag na pong tayo ng tayo. Jeremiah, umupo po na. Okay, so hilingin ko po na tayo po tumayong lahat. Ganun naman po ang mga baptist eh. Tayo, upo, tayo, upo. Buksan po natin sa Esther chapter 4, verse 14 to 15. Sa Esther chapter 4, verse 14 to 15. Okay, so pangadyan na po kayo, ang sabi niya po dito, for if thou altogether holdest thy peace at this time, then shall their enlargement and deliverance arise to the Jews from another place, but thou and thy father's house shall be destroyed. And who knoweth whither thou art come to the kingdom for such a time as this? Then Esther bade them return Mordecai this answer. Go gather together all the Jews that are present in Shushan, and pass ye for me, and neither eat nor drink 3 days, night or day. I also in my maidens will pass likewise, and so will I go eat unto the king, which is not according to the law. And if I perish, I perish. Sabi niya, tindero. So the king of Haman come to banquet with Esther, the queen. And the king said unto Esther on the second day at the banquet with wine, what is thy petition with Esther? And it shall be granted thee. And what is thy request? And it shall be performed even to the half of the kingdom. Verse 3 and 4 ng Esther, chapter 7, verse 3. Then Esther the queen answered and said, if I have found favor in thy sight, O king, and if please the king, let my life be given me at the petition in my people at my request. For we are sold, I and my people, to be destroyed, to be slain, and to perish. But if we had been sold for bondmen and bondwomen, I had held my tongue, although the enemy could not countervail the king's damage. Verse 5 and 6. The kingdom Ahasuerus answered and said unto Esther queen, who is he, and where is he that dares presume in this heart to do so? And Esther said, the adversary, the enemy, is the wicked Haman. Then Haman was afraid before the king and the queen. At sige, manalangin muna tayo. Let's pray. Ang manaming Diyos, salamat muli sa umaga pong ito. Salamat po sa inyong mga salita na amin pong nabasa. Dalangin po namin na kayo siyang patuloy na kumilos. I-bless niyo po ang gawain ito kung siya may taas sa aming buhay. Muli, binabalik po namin lahat ng ito sa pangalan ni Cristo Jesus. Amen. Pwede na po kayo maupo. Tuloy po natin. And the king arising from the banquet and wine in his wrath went into the palace garden, and Haman stood up to make request for his life to Esther with the queen. For he saw that there was evil determined against him by the king.
When then the king returned out to the palace garden into the place of banquet in wine, in Haman was fallen unto the bed whereon Esther was. Then said the king, Will he pours the queen also before me in the house? As the word went out to the king's mouth, they covered Haman's face. And Harbona, one of the chamberlains, said before the king, Behold also the gallows 50 cubits high, when Haman had made for Mordecai, who had spoken good to the king, standeth in the house of Haman. And the king said, Hang him thereof. So they hung Haman on the gallows that he had prepared for the Mordecai. Then was the king wrath pacified. So ang nais ko po na pag-aralan po natin, the heart of a godly queen. Opo, ang puso ng isang makadiyos na reyna. Ngayon po ay last Sunday, pinag-pray po natin yung mga mothers, right? Mga nanay. At alam po natin, napag-aralan po natin yung kahalagahan ng mga nanay. Yung trabaho, yung kanilang mga obligasyon, yung kanilang mga gawain. So dito po, mapag-aaralan po natin yung buhay po ni Queen Esther. At bilang isang reyna, malaki po ang katungkulan ng isang reyna. Hello? Ikikwento ko lamang po, saglit, para makuha niyo po yung kwento. Sila po ay, meron pong hari, si King Ahasuerus, at siya po ay hari po ng Persia. Tama. At dito po, sa lugar na ito, meron pong isang reyna na ang pangalan po ay Baste. Si Baste ay napakaganda at talagang meron po siyang kaaya-ayang mukha. And then one time, pinatawag po siya ni King Ahasuerus na pumunta sa hari at magkakaroon po ng party. Nung tinawag po siya ng hari, ayaw pumunta ng reynang Baste. Hindi niya sinunod yung hari. So nagalit ngayon yung hari. Sabi ng hari, bakit ayaw pumunta ni Reyna Baste? So ang nangyari po doon, inutusan niya yung kanyang mga tao na pumunta kayo sa Susan at maghanap kayo ng ipapalit nating reyna. So doon sa Susan, meron doon mga nakatirang mga Israelites. At doon nakatira si Mordecai. Si Mordecai ay isang Hudyo. At doon meron siyang inalagaan na mga bata na ang pangalan po ay Esther. Pamangkin niya, kapatid niya yung mga magulang. Pero namatay yung magulang ni Esther. So lumaki itong si Esther bilang isang magandang dalaga. At sa edad niyang yan, sakto naman na nagpahanap yung mga tauhan ni Ahasuerus. Pumunta kayo doon, sa lugar na yon, maghanap kayo ng ipapalit nating reyna. So pumunta sila. Sabi ni Mordecai, huwag mong sasabihin kung saan tayo galing. Ibig sabihin, pumunta sila doon, nakita nila ngayon yung mga dalaga. So pinatawag nila, pinaharap nila doon sa hari. Na love at the first sight siya, Brother Arnold. Doon sa reyna. Ay doon sa kay Esther. So dahil na love at the first sight siya, natipuan siya ng hari, ginawa siyang reyna. Inasawa siya ngayon ng hari. So, instant. Ano po? Pero tandaan nyo, ang pagiging isang queen ay hindi po ganun kadali. So, naging reyna siya.
At sabi ni hari sa kanya, kung ano man ang iyong hilingin, ibibigay ko sa iyo. So, pinatira nila yung mga Hudyo doon sa lugar na yon. And then, dumadami. Ngayon, merong isang opisyal, si King Ahasuerus, na ang pangalan po ay Aman. Si Aman, mayabang, kung mababasa po natin sa Esther. Ang sabi niya, kung pag nakita niyo ako, luluhuran niyo ako, sabi niya, magbibigay galang. Ngayon, nung time na nagpumunta siya doon sa hari, nasalubong niya si Mordecai, hindi siya ginalang ni Mordecai. Alam naman po natin na ang mga Hudyo, hindi sila basta-basta lumuluhod o nagbibigay galang sa mga hindi nila kauri. So yun, nung nakita ngayon ni Haman, itong si Mordecai, nag-init yung kanyang damdamin, nagalit. Nakita niya, napansin niya, paano kaya pag gumawa tayo ng tawag nun, mali, pagkakamali. So, to make the story short, sinabi niya sa hari, merong ayaw sumunod sa inyong batas, sabi niya. Gumawa tayo ng kasulatan na ipapapatay natin itong mga taong ito, which is the Jews, yung mga Hudyo. So, sige, sabi ni King Ahasuerus, tinanggal niya yung singsing, patunay na yung kanyang authority, ibibigay niya ngayon kay Mordecai, kay Haman. So, ang ginawa ngayon ni Haman, pinatawag niya yung mga tao at sabi niya doon sa kanyang mga tao, darating yung panahon na yung mga Hudyo papatayin natin mula sa mga bata at matatanda. So ngayon, ang ginawa po nung nalaman ni Mordecai, nagalit siya. Hinamak niya yung, pinulit niya yung kanyang damit, tapos umiiyak. Kinausap niya ngayon si Queen Esther. Ang sabi niya, ganito ang plano ni Haman, gusto niyang ipapatay lahat ng mga Hudyo. Ngayon, ang ginawa po ni Esther, kinausap niya yung hari. Meron pong masamang balak si Haman at gusto niyang ipapatay ang lahi namin. So nagalit yung hari. Ngayon, nag-isip ngayon si Queen Esther ng paraan, paano kaya si Haman mapaparusahan. So, nagplano si Queen Esther na magkaroon ng piging, parang piyesta, gano'n. Ano po? So ngayon, nagtayo siya. Sakto naman na si Haman, nagpagawa siya ng bibitayin. Yung alam yung bibitayin? Bitayan. Nang ibibitay sana doon si Mordecai. So yun yung ginawa niya. Pero listen, makinig po kayo. Hindi alam ni Haman na yung pinapagawa niyang bitayan sa kanya pala yun. So, nandun na yung pigingan at tuwang-tuwang na yun si Haman. Kaya yung nabasa natin, Haman hang binitay. Kasi ang akala niya, ang bibitayin si Mordecai. Pero nagkakamali. Kinausap na ni Queen Esther ang hari doon sa plano niya na ipapapatay ang mga Hudyo. Now, kung titignan po natin, babasahin po natin ang Esther, ang ginamit ng Diyos na tagapagligtas ng Israelites, si Queen Esther. Pero sa tulong ng kanyang uncle na si Mordecai. So, the heart of a godly queen. Gusto ko na ihalin tulad natin ito sa isang magulang or sa isang nanay. Na ano ba ang puso ng isang magulang or ng isang makadiyos na nanay? Kasi alam naman po natin na pag ikaw ay isang magulang, meron kang
malaki ang iyong responsibilidad. Amen? Malaki ang iyong trabaho sa loob at labas ng iyong tahanan. So si Queen Esther, mayroong magandang plano ang Diyos sa kanya kung bakit po siya inilagay bilang isang reyna doon sa lugar na hindi naman nila kalahi. At inalaw ng Diyos na maging asawa niya ang haring Ahasuerus. So, makikita po natin dito na malaki talaga ang papel ni Queen Esther pagdating sa bagay na yan. So number one, the calling of Queen Esther. Tinawag siya ng Diyos sa isang trabaho na kung saan napakabigat. Yet, who knows whether you have not come to the kingdom for as time as this, sabi niya. So, the purpose, Esther was not queen just for clothes and crown. Tandaan niyo po, hindi po siya naging reyna dahil sa damit at sa korona. Meron po siya or she was placed there for a divine mission. Inilagay siya doon dahil merong plano or mission na inilagay ang Diyos sa kanya. Mothers, you are not in your specific family, neighborhood, or workplace by accident. Yes, tama nga naman. Hindi aksidente na kayo, parents, kada anak nyo. Amen po ba? Aksidente ba na ako, naging anak ko si Jeremiah? Aksidente ba na naging anak ko si Mishael? Hindi. God has positioned you to be a godly influence. Amen po ba? Inilagay ka dyan para ikaw ay maging makadiyos na impluensya. Listen. Walang magulang na ang kanyang anak tuturuan niya ng hindi makadiyos na mga bagay. So I believe na lahat po ng mga nanay, or especially mga tatay, tuturuan yung mga anak para sa makadiyos na mga bagay. So ang trabaho po ng magulang, listen, hindi lamang po magpalaki, magsuporta, kundi para turuan sila paano sila lumapit sa Panginoon. At ituro sa kanila kung paano sila dumepende pagdating sa mga bagay na yan. The protector and the nurture in your spheres of influence for such a time as this. So, tagapagtanggol at tagapag-alaga sa inyong sakop ng impluensya. Amen? Pasalamat ka pag meron kang magulang na nagtuturo sa iyo. Pasalamat ka na meron kang ate na naglilid sa iyo sa church. Pasalamat kayo parents na may anak ka na nagpipilit sa iyo magsimba. Kasi hindi po aksidente lahat ng bagay. Amen po ba? Kundi ang plano ng Diyos, inilagay ka sa posisyon na yan para ilagay sila or ilapit sila sa Panginoon. Ano pa? Esther chapter 4 verse 14 to 15, for if thou altogether holdest thy peace at that time, then shall their enlargement and deliverance arise to the Jews from another place. But thou in thy father's house shall be destroyed. And who knoweth whether thou art come to the kingdom for such a time as this? And Esther bade them return to Mordecai this answer. Kung itutuloy po natin yon, utusan mo sila mag-ayuno, manalangin, mag-ayuno. Kasi nung inireport ni Mordecai yung plano ni Aman, nalungkot si Queen Esther. Kaya sabi niya, utusan mo sila
mag-ayuno. The providence of God. Pag sinabing providence, ito ay nangangahulugan ng pagkalinga, pangangalaga, at matalinong pamamahala. Ito ay tumutukoy sa paggabay at pagtulong ng Diyos sa lahat ng bagay at pangyayari ayon sa kanyang kalooban at plano. Amen? Kaya sabi ko, kaya nga, hindi po basta nakita nung hari si Queen Esther. At nung nakita niya, Brad, na love at the first sight. Hello? Nagwapo ah. Pintas type kung sadyay. Ganun ba yon? Hindi. Talagang plano ng Diyos na pagtagpuin yung dalawa kasi merong plano ang Panginoon. His plan, His provision. Amen? Kaya nga, malaki ang trabaho ni Queen Esther at inilagay siya doon sa lugar na yun. The purpose of God. God has assigned a specific purpose for everyone to be where they are in this moment, much like He did for Easter. Nagtalaga ang Diyos ng isang tiyak na layunin para sa bawat isa na marating ang kanilang kinalalagyan sa sandaling ito. So, may purpose. Mayroong dahilan ng Diyos. Bakit ka nandito? May purpose ang Diyos. Bakit ka nandito? Amen? Apay nga ni Tatay Antonio, nagapo iti Cagayan na panti Aurora. O reno taga Aurora dati. Anong purpose ng Panginoon? Baka hindi pamilyam at dati may salakan, baggapuking ka ang tamausar ka. Amen? Bakit si Shireen nandito sa church? Para madala mo yung parents mo sa church. Amen po ba? Lahat tayo may dahilan or may purpose ang Diyos bakit tayo nandito. Hindi lang yun. The preparation of God. Siyempre, become an instrument. Diba? Instrument lang si Queen Esther ng Panginoon. Become a queen. Amen. Naging reyna siya. And then become a hero. Bayani. Naging bayani siya dahil ang plano ng Diyos gamitin si Queen Esther para ma-preserve ang Israel. Naalala nyo yung napag-aralan natin noon about kay Noah. Ginamit siya ng Diyos para po ma-preserve ang Israel. The courage of Queen Esther. Hello. Ang katapangan ng reyna. Ano sabi niya doon sa word? If I perish, I perish. Approaching the king, and invited men death. Yet Esther chose to risk her life to save her people. Tama. Hindi naman siya inimbitahan doon sa piging. Hello? Are you listening? Young people. Motherhood requires immense courage and daily self-sacrifice. It is putting the needs of the children, family, or community before oneself. Is fighting on your knees in prayer and standing up for what is right when it's difficult. Alam nyo, ang isang kagandahan sa magulang, isasakripisyo niya lahat para sa kanyang pamilya. Nahanda siyang magutom alang-alang sa kanyang pamilya. Ang mga magulang, willing siya na minsan nga yung mga nanay,
yung pagkain niya na masarap kahit siya na ang kakain, ibibigay niya pa yan sa anak niya. Sino na nakaranas nun? Yung mga magulang nyo, young people, isusubo na nila yan, pero ipapakain pa sa'yo. Kaya nung nalaman niya, mula kay Mordecai, ang plano ni Haman, talagang nilakasan niya yung loob niya. Mapanak ije hari. Hello? Mapanak ije hari. Katong tungap. Kakastoy ti plano ni Haman. O reno diak na imbitado. Mapanak latang. See? If I perish, I perish. Sabi niya. Kung ako mamatay, mamatay. Wala akong pakialam. Sabi niya. So, ginawa niya po yun. Then Mordecai commanded to answer Esther. Sabi niya ganon. Huwag mong isipin sa iyong sarili na ikaw ay makatatanan sa bahay ng hari ng higit kaysa sa lahat ng mga Hudyo. Sapagkat kung ikaw ay lubos na tumahimik sa panahong ito, ay magtataglay ka ng katiwasayan at kaligtasan ang mga Hudyo sa ibang dako, ngunit ikaw at ang sambahayan ng iyong magulang ay mapapahamak. At sino nakakaalam na kung kaya kay sinasapit sa kaharian dahil sa mga bagay na ito? Kaya nga malaki yung kanyang ginawa pagdating sa bagay. Pag huminto ka at pinabayaan mo, buhay ka. Pero yung pamilya mo, yung kamag-anak mo, mga kalahi mo, mamamatay. Alam nyo, walang magulang na magsasakripisyo na hindi para sa pamilya. At gagawin niya lahat ng bagay na ito dahil ito yung tama. Amen po ba? See, mga kabataan ngayon, hindi na nakikita yung nagagawa ng magulang sa kanilang buhay. Minsan, ang tingin na lang sa magulang, barkada eh. Na kapag makatakwil, itinatakwil. Pag ayaw, nang ayaw nila sa magulang nila, ayaw nila. Hello? Tama po ba? Ang pinaka nakakalungkot doon, listen, ang anak kayang tiisin ng magulang hanggang kamatayan. Pero yung magulang, hindi niya kayang tiisin yung kanyang anak. Yung pangalang, hello, nung bata ka pangalang, makita ka nga lang na paluin, magagalit ka na eh. Di ba? Yung pangalang makita ka na maarawan, huwag ka dyan, iitim ka. Itim ko nung talaga gusto. Ngumisit ka. Ori, nag-isip ka matindi. Nalala ko sa bata ako, pagpupunta yung papa ko doon sa bundok para magputol ng kahoy, sasabihin niya, tay, mapanak man king makisulutak man. Ay haan, magasgasan ka, wala na. Buti, kaya tingnan nyo, pag tinanggal nyo to, pag wala lang ako mga buhok, flawless yan eh. Ganun ang magulang. Ayaw niya yung mga anak niya masaktan, di ba? Kasi kayo, mga nanay, ti anak nyo, hindi. Tapos tata, tiyobing, padasan dak kabilan, ipulong kay DDSWD. Hindi, sacrifice, hello, noon magsasacrifice yan. Nadasakit mo, igatangan da ka Skyflex, igatangan da ka ti Royal Coke, tas nalumayin ka. Pero ngayon, pag sila nagkasakit, bayam, pero yung mga nanay, yung mga tatay, kaya nilang isakripisyo yung buhay nila para sa pamilya nila. Amen? The conviction of act. Anong ginawa niya? Doon po sa
Esther chapter 4, verse 13 to 14. Then Mordecai commanded to answer Esther, think not what thyself that thou shalt speak. In the king's house, una na, than all the Jews. For that thou together holdest thy peace at this time, and thou shalt there enlargement and deliverance arise to the Jews from another place. Thou in thy father's house shall be destroyed. And who knoweth whether thou art come to the kingdom for such a time as this? Una na. So Mordecai reminded Esther that her safety was not guaranteed. Walang kaligtasan, hindi garantisado kahit sa loob ng palasyo. Ibig sabihin, mga kapatid, kahit pala reyna ka, hindi ka basta-basta papasok sa loob ng hari. Di ba sa atin, di ba, balay ka, no, agasawa ka, okay lang, rumor niya agasawa eh. Okay lang, agapada. Okay lang, ang pinurwak na plato, kutsara, tinidor, kasya eh. Nung panahon po ng mga ganyan, minsan yung mga queen, nakasip lang yan. Magsasalita lang yan kung ano yung sasabihin ng hari. Susunod lang yan kung ano yung sasabihin ng hari. Pero tatahanan, iba na po ang panahon po natin. Nyo. No sikat eh. Leader ti balay kung nana di asawa na. Siya ti commander. Well, Uncle Romy. No sikat ti tigasin di balay. Panunutan nga nalayng at the commander mo. Sakti masurot! Kunan di lalaki. Hindi ay tata. Siyak. No. No, di ka nga masurot. Over the bakot ka. The commitment to pray. Esther chapter 4 verse 15 to 16. The commitment to pray. Nung nalaman niya yun, anong ginawa po nila, and Esther, go rather together all the Jews that are present in Shushan, and fast ye for me, and neither eat nor drink 3 days, night or day. I also in my maidens will fast likewise, kunana. And so will I go unto the king, which is not according to the law. If I perish, I perish. Kung ako'y mamatay, ay mamatay. Palain mo yun, no? Para lang sa kaligtasan ng buong ang kanya, haharap siya sa hari kahit hindi siya imbitahan. Kasi ang hindi pagsunod sa hari, kamatayan ang kapalit. Kaya sabi niya, if I perish, I perish. Pero napaka-importante nito eh. Magbubuwis ka ng buhay, alang-alang sa pamilya mo. Ganyan ang magulang, mga anak. Kayang ibuwis ng magulang ang kanilang buhay alang-alang sa'yo. Kaya pakiusap, huwag mong bastusin ang magulang mo. Amen? Huwag mong sagutin ang magulang mo. Kung wala sila, wala ka sa mundo. The composure to trust. Esther chapter 5 verse 1 to 3. The composure. Hindi niya inunahan ng Diyos. Hinintay niya ng Diyos ang kumilos sa puso ng hari. Basahin po natin. Now when it came to pass on the third day that Esther put on her royal apparel. O, Tagalog. Nangyari nga ng ikatlong araw na nagsuot si Esther ng kanyang bihisang pangkarena at tumayo sa pinakaloob ng bahay ng hari. At tapat ng bantay hari at ang hari ay napupo sa kanyang luklukang hari sa bahay hari.
sa tapat ng pasukan ng bahay. At nagkagayon nang makita ng hari si Esther na reyna na nakatayo sa looban na siya ay nagtamo ng biyaya sa kanyang paningin. Listen, talagang mahal na mahal ng hari si Esther. At inilawit ng hari kay Esther ang gintong sentro na nasa kanyang kamay. Sa gayon, lumapit si Esther at hinipo ang dulo ng sentro. Nang magkagayon, sinabi ng hari sa kanya, anong ibig mo, Reyna Esther? Ano ang iyong hiling? Sabi niya, mabibigay sa iyo kahit kalahati ng kaharian. Akalain mo yun? Yung kalahati ng kanyang kaharian, ibibigay niya kay Esther. Tahimik si Esther eh. Pero kung titignan po natin, ang sabi ni Queen Esther, malapit na tayong matapos, in 5 minutes, tapos na tayo. Ang sabi ni Queen Esther, si Aman gusto niyang ipapatay ang aking angkan. So nung nalaman ng hari, nagalit yung hari kay Aman. Eh, ikaw ba naman, asawa mo, ipapapatay ng tao mo? Yung angkan niya, pamilya niya, ipapapatay nung yung trabahador mo. So nagalit. So to make the story short, imbis na si Mordecai ang ibitay, si Aman mismo na siya ang nagplano. Kaya yung bitayan na ginawa ni Aman, hindi para kay Mordecai, para sa kanya lang din. Talagang mahirap talaga eh. The character of Queen Esther. Before she acted, Esther fasted and prayed. Ladies, bago ka kumilos, pag ikaw ay makadiyos, kailangan nandun yung fasting and prayer. Amen? Mga nanay, laging mag-pray sa Panginoon. Amen? Huwag naman laging mag-fasting. Alam niyo, fasting, walang kainan ng isang araw. Ganun. Ako siguro pwede. Fasting araw-araw. She used wisdom in planning, in timing when addressing the king. Tama? Nagplano siya, pero may wisdom siya. Amen? Timing. Kaya mga nanay, pag kayo nagplano sa buhay, dapat wisdom lagi. Laging hintayin yung eksakto at pinaka-maayos na timing ng buhay. Huwag laging bara-bara. Huwag laging basta kung naisip mo, gagawin mo na lang na hindi mo pinag-iisipan. Young people, ladies, huwag habang nag-aaral, huwag munang atupagin ang love life. Mag-aral muna. Amen, young people? A praying queen, a mother, grandmother, or mentor can change the world. Strength in motherhood comes from spiritual separation, seeking God before facing the battles. Ano yung napag-aralan natin nung last? Mother, mentor, obedient, teachable, humble, encourager, role model. Ganon ang nanay. Pag kayo magiging nanay, ganyan din kayo. Dapat marunong kang mag-mentor ka. Tinuturuan mo yung anak mo. Dapat marunong kang sumunod sa Panginoon. Dapat marunong kang mag-teachable. Marunong kang magpaturo. Humble heart. Yan. Laging magpakumbaba. Laging nagbibigay ng encouragement. At nagiging halimbawa ka sa marami. Amen? Kaya, yung mga nanay natin, magpatuloy po kayo sa paglilingkod sa Panginoon at dadating yung panahon, kayo din ang susundan ng inyong mga anak. Si Syra, pag lumaki yan, nakita yung nanay, ay gaganon din gagawin ko sa nanay ko. Maglilingkod din ako sa Panginoon. Si Mishael, si Jeremiah,
susunod din yan sa yapak ng mga magulang kasi nakikita niya. Pero sa ngayon, wag mo muna asahan na nandyan yan, bakulit eh, nandun sila oh. Mga bata na. Kaya mga kapatid, mahirap po maging nanay. Mahirap maging tatay. Pero tuloy lang. Marami pong pwedeng gawin at maraming obligasyon. Mga anak, mga young people, laging sumunod sa magulang. Amen? Balang araw, magiging nanay ka din at magiging tatay ka din. Kung gusto mo na igalang ka ng mga anak mo, soon, ngayon pa lang, gumalang ka sa magulang. Bawi-bawi lang yan. Baka pag lumaki ka, sasabihin mo, yabat na iti nga anak ko nga, kasta ako ba't ibi-ubingak eh. Tayo po ito mayong lahat, tayo po ay manalangin. Let's pray. Dakila naming Diyos, muli kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito. Salamat po sa buhay, sa kalakasan na binibigay niyo po sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, na sa amin pong pagpapatuloy ng aming buhay Kristiyano, Ikaw po ang siyang maitaas sa aming buhay. Tunay nga po napakabuti mo, Panginoon. Ama, tulungan niyo po kami. Dalangin ko po sa mga magulang na nandito. Alam ko po ang hirap ng kanilang buhay sapagkat isa rin po akong magulang. Mga sakripisyo, mga gawain, mga plano, Panginoon, mga kabiguan sa buhay. But Lord, salamat, nandyan po kayo para po sa amin. Ikaw po ang siyang patuloy na manguna at mangusap sa buhay po ng bawat isa. Wala po kami may pagmamayabang sa aming sarili sapagkat kayo po ang dapat po namin may pagmayabang sa aming buhay. Pinupuri kita, Panginoon, at sa araw na ito, sa pansamantala po namin pag-iway-walay, ikaw po ang siyang patuloy na kumilos, manguna at mangusap sa buhay po namin. Pinupuri kayo namin, pinapasalamatan. At muli, ibinabalik po namin lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Amen. Maraming salamat po. At see you po next Sunday.